Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalutalo ang mga Hudyo, "Paano ibibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kain natin?" tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, maibagkain ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananakan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating isang pamamahala sa ating mga kapatid na si Padre Pete. Kaya po na aming pagbabahagi ay naging sinugal at aking akaliyahan at ilan sa ating mga kapatid na pari na nakasama at nakilala si Padre Pete upang magbahagi sa atin ng mensahe o ng alaala o sabihin natin ang iniwan sa ating Padre Pete lalo tigit sa buhay o pagbahaya ng mabuting balita. Kaya mga kapatid ng pari, aniyahan ko sa inyo na magbahagi kung paano ang pagkakilala ng Padre Pete at kung paano siya talaga ay naging alagaan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pag-ibig ko ni Padre Pete at sa lahat na nagmamahal ni Padre Pete, ako ay isa ng aking mga kapatid na pari at ang nagtulong ng Panginoon ay nakikiraan at mananalangin para sa ating mga naiman. Kasama, magkakaisa tayo na. Sabay po tayo umiyak. Sabay tayo umiyak sa pagpano ni Padre Pete. Sabay tayo umiyak dahil tayo lahat ay nabigla. Dahil tayo ay nagulat. Sabay tayo umiyak dahil tayo lahat ay nasaktan at nalungkot sa kanyang pagyaman. Nang gano'n na lang. Sabay tayo umiyak sapagkat sa ating mga pangarap, sa pangarap ni Padre Pete, marami ba tayong pwedeng pagsamahan at pagkasunduan at pagkaisa sa ngalan at gawain ng Panginoon. Sabay tayo umiyak dahil tayo lahat ay nalulungkot at nasasaktan. Pangalawa, sabay tayo umiyak nagpasasalamat sa maraming bagay na naputo, namulat si Padre Pete at tayo lahat. Nakilala ko siya, seminarista pa lamang ako sa Our Lady of the Angels Franciscan Seminary, 1983. Isa siya sa mga nakakitahan ko ng isang revolutionaryong damdamin na nag-aalap para imaksak ang diktatorya. Nakasama ko siya tuwing Biyernes
isa ng mga manggagawa, ng mga maraming na taga-luso, ng mga karaniwang tao. Iiyak ako ng nagpapasalamat kay Father Pin sapagkat kahama-hama yung kanyang tapang at katagal ng loob na sumigaw, ibagsak, presyo ibaba, sahod itaas. Katarungan, kapayapaan at maraming pangita. Isa yun sa mga pagkakataon na mulat ako sa isang pamamahal at sa mga inaapi at pinagsasamantala. Umiyak tayo ng pasasalamat. Sabay tayo. Sapagkat nung magkasama na kami dito sa Prelatura ng Infanta, yung isang revolusyonaryong puso na sumisigaw sa mga lansangan ay naranasan ko naman sa isang pagsigaw na kanyang matinding pagtatalaga, pag-aaray ng sarili sa mga maralita, sa mga inaapi, sa mga isinasantabi at sa mga binabaliwala. Sabay tayo umiyak ng pasasalamat sapagkat naging totoo siya sa kanyang tao, sa kanyang pagtubod bilang pari, o sabihin natin bilang binyan. At kapag umaharap ako kay Father Pin, sa kanyang lahat ng mga araw na ito, ng aking pagninilay sa buhay, nahihiya ako. Nahihiya ako sa aking sarili bilang pari o bilang binyan na katulad niya, tinawag niya. Na kinakailangan din ng isang marundog na pagtubod o marundog na pag-aaral talaga ng sarili. Kaya sa mga naulat sa buhay ni Father Pin, ituloy natin ang lahat sa pagsigaw, sa pagbabago, sa pamamaraan ng mabuting balita o ng salita ng Diyos na babago sa ating buhay at sa ating buong pagkatao na magpapatotoo sa isang dakilang revolusyonaryo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pagmamahal na dakila, sa pagbababa ng sarili ng sagal, sa level ng mga dukhang-dukhang. Umiyak tayo at sabay na may pasasalamat sa Diyos at kay Father Pin. Umiyak tayo ng sabay sapagkat may pag-asa. Sa buhay na ito, may pag-asa. Sa lahat ng mga nadilimnat, sa lahat ng mga pikit ang mata, sa lahat ng mga bulag at biging at walang imig at mga manhid at walang pakialam, may pag-asa tayo. Sapagkat nabuhay para sa atin ang katulad ni Father Pin na sumunod sa yapak ng Panginoon na nagbigay ng maraming buhay, ng maraming pag-asa. Nadinig natin ng maraming kwento, maraming istorya, ng ilang gabi ng pagbubulo, ng ilang gabi ng paglalakad. At yun yung binhi, yung bulan ng pag-asa na hindi lamang sa panahon ng kalungkutan at paglalamay natin pwede panghawakan, kundi mula ngayon hanggang sa katapusan ng ating buhay, yung binhi ng pag-asa palalaguin natin. Kung siya ay inspirasyon, kung siya ay kaibigan, kung siya ay tumulong, kung siya ay pinatalawan natin ang tunad na loob, kung siya ay nakasama natin ng dasal at kanalanan, kung siya ay nakabulong natin ang kwentuhan. Ang lahat ng ito, maraming makita, ang binhi ng pag-asa ng ating pakikipag-ugnayan kay Father Pin na magdadala sa atin sa dakilang pag-asa sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Nabuhay si Father Pin ng malaglag. Sa kwentuhan namin ni Father Bishop kahapon, isa lang natula sa buhay ni Father Pin ang kanyang todo-todo pag-aaral ng sarili. Maraming paano natanong sa akin yung mga paano mga gamit na naiwan ni Father Pin. Wala naman siyang gamit maliban sa dalawang bago. Maliban sa dalawang bago. At siguro yung kanyang laptop at kanyang mga pasok na pinakasuhan na lahat. Maraming tulong na naniniwala sa kanyang kapasigan. Na naniniwala sa kanyang uri at klase ng mamumuhay. Na naniniwala sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Ibinigyan niya
lahat sa kanyang buhay. Ngayon, bumalik ang lahat at maraming bagay na hindi ka pinag-ipunan, hindi ka pinagdaanan sa lahat ng ito. Saksi tayo sa isang karuhaan na nagpayaman kay Jesus. Ang nagpayaman kay Padre, ang ating kagandahan, ang ating kabutihan, na hanggang kamatayan, hindi natin siya pinabayaan. Kaya, umiyak lang tayo ng sabay. At sa pagdating ng panahon, ang mga luha na ito, gaya ng ating pinangalan ng ating Panginoon Kristo, ay pinagpapawin sa pagdating natin sa kaharian ng Diyos, na mabuhay tayo nagsama-sama. Sayang kasi parating pa naman ang Jubilee ng Premature Infanta, 75 years. Sayang dahil parating pa naman this year ang pagdiriwang natin ng Jubilee ng buong simbahan. Pero nung maalala ko na ano nga ba talaga ang daladala ng Jubilee, ang dala ng Jubileo ay ang kagalakan na kung saan may patuminili. Una, ang pagsasauli ng lupa sa mga dapat nagmamayari nito. Pangalawa, pagpapalaya sa mga binanggo. Pangatlo, tatlong kailinan sa araw ng Jubileo. At isa na napapasin ko na si Father Pete ay embodiment sa iyong kumakatawan ng mga ibig sabihin ng Jubilee. Siya na pala yun. Ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa mga nakalipas na taon dahil si Father Pete ay naging dinas ng pag-asa. Siyang na taon ko po siya nakasama sa General ng Quezon, 90 years. At sa loob ng siyang na taon na yun ay hindi halos kami nagkakaiwanay eh. Unang-una, madalas siya pupunta sa konvento para tiyakin na kung anong kalalagayan to. Pangalawa, ako din naman na pupunta ng Tribal Center for Development at that time ay kasama ko sa Board of Directors ng Tribal Center for Development. At madalas ay ipaalala sa amin ng Israel, huwag mong kalimutan, ang buhay na ito ay hirap lang natin sa Diyos. At ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. May mga pagkakataon na nasasabi niya sa akin kung ano ang mga hinanakit niya, ang mga inaayaw niya sa buhay, ang mga problema niya sa inang simbahan. Pero bandang ulit sasabihin niya, inang simbahan natin Israel, inang simbahan natin, kailangan tulungan natin. Nakilala ko si Father Pete bilang katanging-tanging Franciscano, bilang katanging-tanging pare. At sabi ko nga kagabi na may ilang mga pare na ginamit nila ang pagkapare o ginamit nila ang platform ng pagkapare para maipahayag nila ang kanilang mga ideology. Pero kakaiba si Father Pete. Noong una akala ko ganun din siya. Pero habang tumatagal ay mas kumikinang yung na lahat ng ginagawa ni Father Pete ay dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Alam niya kung ano, level center, parliament center, alam niya lahat. Pero sabi sa akin, Israel, hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang dahilan ay dahil kailangan paglingkuran natin ang Diyos. Hindi ko makakalimutan si Father Pete bilang isang matalik na kaibigan. Bago siya namatay ay tumawag pa po sa kanya. Inaalalayan ko siya sa pagpunta niya sa Aurora. At ang sabi niya ay, see you there. At bandang uli ang sabi niya ay, hanggang kailan kaya kita magkikita. Muli po, hindi ko makakalimutan si Father Pete. Magiging gabay ko siya sa ating pagkapare. He will always be a nigas ng pag-asa. Nigas ng pag-asa. Tandaan po natin na pag sinabi natin nigas ng pag-asa, nigas ng pag-asa, may ibang may dala ng ilaw si Jesus. At sa kanya natin hindi na mag-ilaw nito. Paalam, Father Pete. Kalau tayo ko, gusto ko yung tawag pinagsasalita.
Mga ako'y umis-point na rin. Si Father Pete ay nakasama ko po noong 22, 23, and 24 doon sa Puligyo dahil kasal ako ng dati ng masakristan. At palagi kami nagkukwentuhan. Kaya nung sabihin, patay na si Father Pete, nakasama ko sa date na yun at maraming kwento. Pero siyempre, maraming araw na kwento ko sa inyo natin na kakabin tayo dito. Pero gusto ko lang sa kanuman siguro, gusto ko lang sabihin, siya'y mahal ng Puligyo. At nakikita nila yung kanyang kasimplihan at yung tinuturo sa akin ang alaala ng Father Pete. Mas lalabas na yung kanyang kuyukot sa law-law niyang sinusuot ay hahangapan mo sa kanyang kasimplihan na si Eileen. Kinuha yung ordera ng kasudya para sa Jubilee. Nag-o-order pala ang si Eileen dahil gusto nila sa Puligyo ay bigyan ng magandang daling pampari sa Father Pete. Pero ayun yung Father Pete, okay na sa kanya ang masimple yung mga gamit sa pagpipisa. Hindi na kailangan na biisan siya ng maganda o kung ano mang burloloy sa pagkatao. Dahil ang importante sa kanya ay yung kalooban. Mayroong mga tao na kilala sa hindi magandang gawain, pero siya binibigyan niya ng tsansa. May pagkakataon pa para magbago ang tao. Bigyan natin ng pagkakataon. Ito po'y napaka-personal na pangyayari para ng mga taga-Puligyo. Hindi pwedeng banggitin. Makasalanan ng tao, pero kinuha niya. Alam mo, kinuha na yun. Ibig sabihin, si Father Pete ay napakabuting tao talaga. Hindi siya kumuhus ka na kung ano yung nakita mo, yun na yung kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Tinuturo niya rin sa akin eh. Tapos, binigyan niya ako ng advice na hindi ko naman hinihingi. Ulit siya. Huwag kang masyadong malakas ang loob. Pero sinabihan niya yung mga narinig ako gabi doon sa mga katutubo, tapangan ninyo. Pero kayo, hindi ako maging matapang. Huwag ka masyadong matapang. Hinay-hinay lang. Pero siya matapang din. Pero yung kanyang nakapangan, ginagamit na hindi para sa kanya, kundi para sa pagpuputi ng ibang mga tao. Higit sa lahat, tinuruan niya ako na maging masusuri sa obispo. Amen! Magandang umaga po. Kagaya po nung nasabi kanina ni Father Bon, kami po ni Father Pete ay mula 1980 ay magkasama na kami. Nung ako'y pumasok sa seminaryo sa Franciscan sa Odas, isa siya sa sumalubong sa akin at tuwang-tuwa siya. Dahil kami po ay magkababayan talaga sa daraga. Ano po, kaya tuwang-tuwa siya. Noy, ang tawag sa akin, Noy, welcome. So, doon po na ako nakilala si Father Pete. At yun ay naging tatak na sa aking buhay. Nasabi na po sa atin, kapag isang tao na malapit sa iyo, kapag namatay, yumao, sinasabi, a part of our life also dies. Namamatay din. Marahil sa atin, yun ang karanasan ko. When I heard about the death of Father Pete, sabi ko, feeling ko, meron din nawala. May bago sa buhay ko na nawala.
na yun ay si Father Pete. Dahil marami po natutunan kay Father Pete. Kahit siya'y ika-ika, lagi yung tabi sa akin, Noy, kumusta ang verso mo? Gusto ko sabihin, ikaw gusto kong kumustahin. Pero siya lagi nakaalala tungkol sa kalagayan. At maraming karanasan. Kami natin kay Father Pete, yung pakikipamunay talaga. Nung siya'y nasa Franciscan pa, ay siya ang talagang pumapasok sa mga squatters area immersion at doon ay ginagabayan niya yung mga taong walang hinig, mga nakakaligtahan. Si Father Pete ang tumatayo para sa kanila. So napakagandang ngayon ay nag-ibahan sa kanyang kasimplihan. Sa mga Franciscano po, yung mga misyonero, kapag pinasok mo yung kwarto na tinutulugan niya, wala kang makikita ng mga gamit na mga gamit ang kailangan. Ang mahalaga mayroon dalawa, tatlong taas na damit dahil kahit saan man sila pumunta, wala silang alalahanin na maiiwanan, na bibit-bitin, mahirapan dahil ganun si Father Pete. Pero, ang nakita ko kay Father Pete, yung buhay talaga ni St. Francis, na yan din ang nagpapaalala sa akin. Noong mamamatay na si St. Francis, ang kanyang sinabi, I have done my part. May Christ is yours. Para sa akin, yun din ang iniwan sa akin. Marahil sa atin, sa atin ni Father Pete. Ginawa na niya ang kaya niyang gawin, nalampasan pa niya yung pwede niyang gawin. Marahil, yan din ang hamon sa atin. Father Pete, ang dance part, at sana gabayan din tayo ng ating Panginoon. At si Father Pete, ang tatayo ng mukha ng pagsasabuhay natin ng ating pagpulit. Kaya Father Pete, yung ginawa mo, maraming salamat. You have done your part. Nawa, kami din magawa namin ang pagpulit ng aming kapatid at tulungan kami ng Panginoon Yesu Cristo na siyang iniyakap upang maging matatag, maging matapang bilang tunay at tapat na lingkod. Kaya Father Pete, maraming salamat. Nawa, pagsumikapan din namin ng iyong alaala ay buhayin namin ang kami din maging presensya ng iyong alaala sa aming pamayanan Kristiyan. Si Father Pete po ay nakilala ko noong bago pumasok ng seminaryo 2007 at 2008 sa Dingalan, Aurora, sapagkat ako ay high school pa lamang noon. So, siya po ay nagtayo ng bahay pag-upo sa Ibuna, Dingalan, Aurora. At may isang brother na nakapamuhay na andar niya at yun ang humubog sa akin na pumasok ako sa seminaryo, pinakilala ko yung Father Pete. At si Father Pete ang nagbigay sa akin ng 1,000 pesos para pamasahe pumunta ng Baler para mag-exam ako. So si Father Pete ay nakakasama ko sa nung ako ay bata pa, 16 years old pa lamang ako sa kabundukan kasi very active sa mga katutubo. Minsan may mga pagkakataon na tutulog kami sa bundok para sa pagtutubog sa mga katutubo. At madalas po ay napapagkamalan siyang makakaliwang grupo. Pero ang paninindigan niya, nakita ko ay ang paninindigan ng simbahan na kung ano ang para sa mga katutubo at pag nasisira ang kalikasan ay galit na galit si Father Pete. Ang sasabi niya sa kanyang katapangan, madaming nagplano na ipapatay si Father Pete dahil noon uso sa umiray ang pagkakahoy. At dahil isa siya sa napatigil at patigil ng pagkakahoy sa umiray, madami ng plano na ipapatay si Father Pete. Pero ang sabi niya, hindi puputok ang baril hanggat hindi pinahintulot ng Diyos. At hindi siya natatakot ng matay. Si Father Pete ang isa sa mga tao na kilala kong napakatapang. Kahit kapag sa kamatayan ay hindi siya natatakot. Bago siya pumatay ng gabi yun, kami nag-uusap kasi pinuntahan ko siya sa Pulilio. Ang sabi ko ay, Father Pete,
ay bago pala ako pumunta sa kanya, kasi hindi ko siya may sakit. At nabalitaan ko lang siya may sakit, agad ko siya tinawagan. Sabi niya sa akin, Leonard, sabi ni Father, kumusta na po kayo? Ang bukan niya sa akin ay, Leonard, ako'y aalis na. Ako ay magpapahinga na sa walang hanggang kaligayahan. Pinuntahan ko agad siya sa Pulilyo, at pagdating ko doon ay siya nakahiga. Kapag siya nakahiga ay marami siyang ang sana pupunta siya ay pagbabiyahe lang sana siya kasama ng isang convent boy para magpalabot. Pupunta siya sa kanyang pamangkin at kukuha ng isang nurse para dalhin sa ospital. Pero sabi namin, hindi pwede, Father, ihahanap ka namin ng ambulansya. Pero habang naghahanap ng ambulansya, ay nagkumentuhan kami ni Father Pete. Sabi ko, Father, ikaw ba'y handa na mamatay? Handang-handa na siya. Sabi ko, ano kayo sasabihin sa inyo ni Jesus pagkaharap mo na siya? Sabi niya, ay hindi ko alam. Pero, marami siyang sinasabing pagmamaalam. Sabi niya, baka hindi na siya haputin ng umaga. So, nag-desisyon kami na dalhin na siya sa Medicare. At doon na sabi ng Dr. Reinhardt attack. So, nag-desisyon na din kami na kailangan ICU, dalhin na sa Iluwas at sa Lourdes Hospital sana siya dadalhin. Ilagay sa si ambulance ang mag-3 a.m. daling araw. Dating sa Real, mag-alas 5, at alas nag-travel from Real to Lourdes. Si Father Pete ay nasa ambulansya pa lamang ay siya hindi po makagitaan ng kahinaan. Sapagkat siya inaatake na, tumatawa pa. At hindi mo makagitaan na natatakot sa kanyang sakit. Kaya pagkwentuhan pa hanggang sa ambulansya. Sumipa lamang ang atake sa puso nyo na dito na sa antipolo. Nagsimula siya mabuo. Ilan? Ang simula. So, nasaksihan namin, nasaksihan ko mismo o paano malagutan ng hininga si Father Pete. Hindi niya alam ang gagawin kasi siguro nagdideliriyo na yung kanyang pakaramdam. Pero wala naman kami magawa. Sabi ng nurse ay idaan daw namin sa pinakamalapit na ospital. Hindi kailangan kami balik na ospital pero walang ICU. Hindi alam kung may pagtayo siya, sumitigaw, umuupon si Father Pete. Pero dasal niya ay, thank me Lord, thank me Lord, thank me Lord. Nahihirapan po ako. At siya po ay naalagutan ng hininga ng payapa. Antipolo pa lang po ay patay na si Father Pete. Kasama idating namin sa Our Lady of Fatima. Sapsakan na si Father, hindi na din talaga patay na po talaga siya na dumating dito. So para sa akin si Father Pete po ay larawan ng katapangan, ng kasimplihan ng buhay. Hindi siya maarte. Kahit anong ihain mo pagkain kay Father Pete, kainin yan. Huwag lamang yan napapataas ng kanyang parayuma. Every time na bibigyan ko siya ng damit, lagi niyang iniisip yung mga katutubo. Every time na magkakapera siya, ang iniisip niya palagi yung mga katutubo. Alam niyo, yung binigay ko yung pera sa kanya nung nasa medical siya, sabi ko, Father, nasa akin po yung wallet ninyo. Sabi niya, may pera yun. Iyan ay pambayad sa mga scholar natin, ng mga katutubo.
Hindi siya dumadaing kahit minsan madalas sa kanyang buhay na kinakapos siya. Iisip niya pambayad sa kuryente, pambayad sa mga scholarship, sa mga katutubo. At lahat-lahat, hindi siya dumadaing. Sapagkat si Father Pete ay matigising. At si Father Pete ay napakabanal na tao. Kung makikita niyo po yung mga gamit niya, wala kang makikita mga bago. Lahat ay mga luma. Kahit yung pinasok ko yung kwarto niya sa pulilyo, wala kang makikita mga gamit na mga bago. Wala siya iniwan na kung ano. Hindi po kakitaan siya. Lahat ng mga gamit niya ay may mga tatak ng napakasimple lang mga damit. Napakasimple ni Father Pete at napakabanal na tao nito. At kahit siya may sakit na, ako'y lagi niya kinaalala. Lagi niya akong pinukumusta. At siguro naman din ito ng mga kapatid namin mga pare. Kaya para sa akin si Father Pete ay tatay, kaibigan, spiritual director, at mentor ko bilang isang pare. Kaya sa akin personally, ako'y hirap din mo ngayon. Kasi si Father Pete ko ay sa pinaka-malapit na pare sa akin sa predatura. Para ako namatayan ng tatay. Kaya paalam Father Pete, pagdasal mo na lang po kami. Ay sabi po ako, kasi may sakit ako, lagi niya po inaalala. Salamat, Father Pete. Paalam. Napasama po natin ang Bishop Chair ng Episcopal Commission on Indigenous People, si Bishop Valentin Limo, at siya po ay magbibigay ng konting kaisipan ng konting Valentin. Ano na? Hindi ko po gaano kilala si Father Pete, pero na-discover ko na siya ay kapatid ko dahil sa Indigenous Peoples Apostolate. He is my brother because of the ministry, priestly ministry for the Indigenous people. Pero naging chairman ako ng Episcopal Commission on Indigenous People ng mga obispo dito sa Pilipinas, ay di ko alam yung sitwasyon ng mga Indigenous people. Kaya nagpasya ako na bisitahin sila. So si Father Pete ang kasama ko na naglakad at sumakay pa kami sa maliit na bangka doon sa Kaliwa Dam, Kaliwa River, sa ground zero ng Kaliwa Dam. Kasama ko siya for several hours in walking to visit that community. Doon na may siyempre nakipag-usap kami sa mga natutubo at nag-isa kami doon. Kaya yung picture namin na kinuha ni Mr. Tony Abuso na staff ko na sa ECIT ay ginawa ko ang Christmas card para sa mga obispo at mga kilala namin. Doon sa Christmas card, doon ako na nagbibisa na sinaukat ang gamit ko
yung indigenous na chaleco, walang chasuble, at saka yung stola. Nandoon si Father Pete, na kasama ko, na naka-t-shirt na nakaputi, na nakatayo. At ako ang presider ng misa doon sa mga katutubo. Yun ang ginawa kong na picture, na Christmas card. And the message that I wrote there is, may the Eucharistic presence of our Lord Jesus Christ in our golden chalice and ciborium be present, be poured into our indigenous people's communities. Yon yung basehan ng ministry. Just like our Lord Jesus Christ, who offered His life for us in the Eucharist, we are being nourished in order to have the strength to reach out to people, especially the indigenous people. Ang natutunan ko sa kanya, ang mga karanasan ng mga katutubo ay siyang gabay sa pagpinilay o paano tutulungan ang mga kapatid natin o kapamilya na katutubo. Indeed, it is inspiring to see a brother priest who is so passionate and sacrificed his life to help the indigenous people. Ako naman nagmasaya dahil na-discover ko siya na talagang tumutulong sa mga katutubo. And because of this, it is a reminder for each one of us and to me that we should also be aware of the presence of the indigenous peoples in the Sierra Madre mountain range. Nandoon sila. They live a very simple life. They live peacefully. And because of this simplicity of life in the mountains, we have sufficient water for agricultural use, for domestic use, for our electricity. We enjoy environmental services because of them. And yet sometimes we ignore them, or sometimes we do not express our synodality or solidarity with them. Now they are suffering there. Near Kaliwa Dam. They are being relocated. They are being dislocated from their communities. That's why we who are here in the lowlands should think of them, be in solidarity with them, just like Father Pete. He dedicated his life for the indigenous people. So let us not forget our brothers and sisters, the indigenous peoples. Kapamilya natin sila. They are members of our own family, the family of God. So that is what it means to celebrate the Eucharist, to receive our Lord Jesus Christ in communion. Therefore, we are all brothers and sisters in Christ. We belong to the family of God. So let us not neglect the indigenous peoples, yung mga Dumagues na nandoon sa Sierra Madre. They live there, and because of ecological considerations, they live a very simple life, simpler even than we who are consecrated or ordained and promise to live a simple life. The indigenous peoples live a simpler life. They are the models of simplicity. They live harmoniously in the mountains of Sierra Madre. And let us not disturb them because of our own upgraded needs. Let us also consider their needs. They need to live in peace.
the need to live in harmony with the environment. So let us think of them and see the practical ways how we can help them. If we help the indigenous people, especially the Dumagas there in Sierra Madre, then we are continuing the example of Father Pete. Father Pete, rest in peace. We will carry on the mission. We will reach out to the indigenous peoples in our country. Thank you for your shining example. We will follow the Lord and remember the example you have set. That's the standard of indigenous peoples apostolate in our local church. Thank you, Father Pete. Rest in peace. Good morning, Father Pete, paalam. Adios. Adios. Ang paalam natin ay tigit sa mga tanda ay salitang adios. Adios. Dalawang katagang at Diyos. Papunta ka sa Diyos. Kaya ang ating Eucharistic celebration bilang pabaon kay Father Pete ay pupunta siya sa Diyos. At marami napapunta si Father Pete dito, gawa ni hindi siya nabayan. At parang hindi siya nabayan ang kanyang minimiti. Kaliwanagan siya ng isang santo, si Saint Irenaeus, na ang sabi ay Gloria Dei Homo Viviens. Ang kalwalatian ng Diyos ay ang taong may kaganapan ng buhay. At ang kasunod nun, ang kaganapan ng tao o luwalhati ng tao ay makita ng Diyos. Gloria Hominis Visio Dei. The fullness of life of a human being is to see God face to face. At yun po, Father Pete, adios, you go to God. And your fullness of life is truly to see God face to face. Yung pampahayag ng mga kaparian dito sa relaturan ng Sa lalim tayo ng limit at ang damit ang mga pinahangin sa atin.